Matthew 4, verse 18 to 20. Ito yung kwento ni Peter, kasama niya pero ibang name pa ni Peter is Simon. Kasama niya yung brother niya, si Andrew. Yeah. Di ba si Simon, tapos si Andrew, mga fishermen sila. Tama ba? Ito yung kwento nung napadaan si Jesus para tawagin si. I-re-enactment ko ba para masaya? Okay. Fishermen sila. Di ba yung mga fishermen, di naman yan? Ay, di naman sila ganun, di ba? Di naman ganun. Yung namamang, ay, gumagano. Di ba hindi ganun? May lambat. Paano pag-lambat? Tapos, itatapon nila. Siyempre, kapag maano na, madami, doon na nila hilay. Nandun sa ganung sitwasyon si Simon tsaka si Andrew. Then, naglalakad si Jesus. Himakon siya. Model ko siya. Nakakinig si Jesus. Tumala si Jesus. Then, kita niya si Simon, tsaka si Peter, tsaka si Andrew. Tapos bigla na lang tinawag niya sila, di ba? Pinabala niya sila. Pero, anong naging reaction ni Peter? Sinabi niya ba, mamaya na, manalinis daw pa kami? Ganun ba yung naging reaction ni Peter? No. Hindi, di ba? Anong ginawa niya? Iniiwan niya yung lambat niya, kasama niya si Peter, and then they follow Jesus. Tama po ba? Hindi na sila nag-double-minded. Hindi niya sinabi, hey, can't you see? I'm doing this. I have my job. Let's do that later. Hindi niya sinabi yun eh. He just followed immediately. Sabi mo nga, agad-agad. Agad-agad siyang sumunod. And then after that incident, Peter received the greatest rewards in life. Naging isa siya sa mga disciple ni Jesus. Diba super close nga sila? Pag sinare nga sa leader namin, kapag binabanggit sa Bible, Peter, James, and John. Yung naging malapit sila ni Jesus. And one thing more, nakagawa siya ng mga great miracles. Yung tipong dadaanan lang ng anino niya, gumagaling. He received double portion of anointing. Tama po ba? Yeah. And then, kung hindi ginawa ni Peter yon, sa tingin niyo, pag-uusapan po natin siya ngayong modern days. No. Hindi po, di ba? Kaya anong gagawin lang natin? Ulitin po natin, follow. Siyempre, kung may kwento ng pagsunod, may kwento ng pagsuway. May mga ganun po ba rito? Jesus name, wala. Walang pasaway dito, tama po ba? Dahil destiny po tayo. Yes. Tatandaan niyo po yung kwento ni Jonah? Yeah. Si Jonah, yung Jonas Brothers. Si Jonah! Yung di ba sabi ni Lord sa kanya, Jonah! Then sabi niya, Jonah, pumunta ka sa Ninive. Bakit? Diba sabi niya, pumunta ka sa Ninive. Pero kasaway itong si Jonah eh. Mas trip niya ata sa Spain. Kaya ang ginawa, may dalawang barko. I'm sorry, I came from United States. Ayan no, sabi niya, may dalawang barko. Sorry. May dalawang barko. Ito, papuntang Spain. Ito, papuntang Ninive. Anong pinuntahan niya? Yung papuntang Spain. Ngayon, anong nangyari? Diba? Nung nandun na siya sa barko, naglalayag na sila, biglang bumagyo. Tapos, may bago ko makalimutan yung story pala, ay matatagpuan natin sa John 1, Jonah 1, basta yung chapter ng Jonah 1, yun na yun. Yun. And then, yung sa story niya, nandun na siya sa barko. Tama na yun ang barko. Yun, nandun na siya sa barko, biglang yung mga tao, di ba, nagtaka yung mga tao, di ba sugo ka ng Diyos, gano'n, isa kang propeta. Tapos, ang sabi ni Jonah, sige, itapon nyo na lang ako sa dagat. Sabi niya, para hindi kayo tawa. Nung tinapon siya, tumigil yung yung pagbagyo dun sa Tama po ba? Yeah. Nabasa niyo na po ba yung story? Yes. Ayun. Nakakalungkot po minsan, sa di natin pagsunod, nandadamay pa tayo. Tama po ba? Hindi ka na makasunod, nandamay ka pa. Tama po ba? Sabi dun sa Proverbs 12, nakaka-relate kayo, tama? Proverbs 12:28, follow the road to life and you won't be bothered by death. Sumunod ka, huwag ka nang mag-double mind. Gayahin mo si Peter, sumunod ka. Ang Lord na ang nagsabi, tama ba? Ang Lord ba, sinungaling? Hindi, di ba? I want to point out this to
3 points for you. Very short. PDA, hindi yun public display of affection, hindi. P stands for put all your trust to the Lord. Next, D, do not murmur or complain. And last, always obey what God wants you to do. Yung una po point out ko, put all your trust to the Lord. Sabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Full submission lang po ang hinihingi ng Lord sa atin. At siya na po ang bahala. Agree ba tayo doon? Next, do not complain. Huwag ka nang magreklamo. Pag sinabi ng cell leader mo, ganito ang gawin mo, huwag ka nang wag natin, ganito gaya, wag na kuya, wag na pastor, wag na pastor. Sumunod ka, huwag ka nang mag-complain, hindi na usang magreklamo eh. Last, always obey. Kaya importante po sa atin na nagde-devotion tayo araw-araw. Kasi hindi lang natin naririnig